Hello, Sir Jerry. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing natin sir, yung unit na order nyo. The Umarex Glock 17 Gen 5 MOS by GHK. Okay. So, ayan sir, ang sulat, Cerakote. So, ito yung coating na para sa tunay na baril. Okay. So, yun yata yung coating nung aluminum alloy na slide sa kanong outer barrel. Okay. Tapos, ito yung spare magazine. Okay, so, ayan. Kailangan natin i-check. Kasi dati, may na-check ako na ganito, may na-open ako, walang valve yung ilalim, yung lagay ng gas, wala. So, syempre, kapag dumating sa inyo, kayo yung nagsabi sa akin, paano ko sasabihin kay supplier? Ako may ipit, sabihin sa akin ni supplier. Tatanungin ako ni supplier, bakit di ba chinik yan? Diba? Parang, hindi. O, bahala ka dyan. Diba? So, kailangan talaga i-check ko. Okay? Kasi ako yung may ipit kataon. Okay? So, ito sir. Ayan, napakasikip ng ng ating box. Okay? So, ito siya. Ayan. Wait lang, baka mahulog. Ayan, ganyan yan. Okay? So, so, basic testing na naman gagawin natin. Okay, so removing the magazine. Okay, so ayan yung magazine. Okay, so it looks like the real plastic magazine of the real firearm. Okay, ayan sir. Okay, ayan. So lahat talaga ng unit natin is brand new. Okay, never ako nagbigay ng slightly used, demo unit. Unless, sinabi ko talaga dun sa customer, tapos, hindi, okay lang yan sir, kahit na demo unit. Diba? Eh ako naman, pag nagkaroon ako ng demo unit naman, maayos pa rin naman talaga eh. Okay, so ayan. Pero to, marami naman to eh. Kaya hindi ko kailangan. Meron ako sarili kong demo unit dyan. So lahat na to, puro mga brand new. O baka yung demo unit ko, parang iniiwan ko yung huling-huli yun. Pag wala na talagang stock. Tapos aalokin ko na yung customer. Sir, meron ako dito, sana lang. Demo unit, okay lang ba sa'yo? Yun. Pagka gusto, edi bigay na. Yun na naman yun. Hindi ko pinapasa yung mga ganun. Kaya minsan yung meron akong mga unit dyan, san na nakalagay. Hindi ko na alam saan nakalagay. Yung mga SS, alam ko SSP pa yun eh. Hindi ko alam saan ko nilagay. Ayan. Okay, so parehas naman yan. Okay. So ngayon, check natin yung ilalim. Wait lang. Okay, may bulb. Ayan yung bulb. Okay. Dati kasi wala eh. Yun. Ayan na. Ayan, parehas may bulb. Okay? Yun. So, medyo ikpitan ko lang, konti, para sure lang. Okay. Parang meron siyang konting gas. Ito, parang wala yatang gas to eh. Wala nga. Okay, so, ano ba unahin ko? Lagyan muna natin ng gas. Okay. Okay, ayan. So, remind ko lang kayo, no? Ito yan, nakita niyo sir, merong rubber yan, no? Diba? So, yung rubber na yan, hindi, kumbaga natatanggal kasi yan. Hindi kasi, itong magazine kasi na to, hindi siya katulad nung parang kay WE, na yung rubber, parang may nakaganon. Parang, ano ba, hindi ma-explain eh. Parang, kasi ito, di ba, kay WE kasi, yung rubber niya pa ganon, tapos parang may ganon, tapos may kakabit ka ng bakal. So, yung rubber ni WE, yung mga ibang pistol, hindi natatanggal. Ito kasi natatanggal. Kapag kunyari, ito, pinares mo to ng ganyan, sa sobrang lakas ng pressure, tatalsik to. Parang ganun siya. Okay? Kaya if ever na gusto mo to i-press, gusto mo palabasin yung gas dito sa magazine, medyo hahawakan mo to dito sa side, or, kasi syempre hindi mo rin siya po pwede hawakan ng isang buo. Kasi kinover mo yung butas eh. So, paano lalabas yun, di ba? So, hawakan mo lang tong kalahati. Parang gano'n. So, ito, demo ko.
Parang ganyan. Para hindi tumalisik yung buo. Okay, so, ganun siya. Ngayon, if ever naman na matanggal, madali lang din naman siya ikabit. Kumbaga, tanggalin ko ba? Hindi ko alam. Hindi, wag na nga. Hindi ko pa kasi natry yung natanggalin eh. Usually, dati kasi, pag press ko ng ganun, natanggal siya. Kaya nalaman ko. Tapos minsan may mga customer nga, sir, ganyan. Pag wala kasi yung goma na yan, ang mangyayari, pag bumaril ka, ano ba mangyayari? Lalabas lahat ng gas. Pish! Parang gagano. Parang isang gano'n na siya, parang tsyug. Tapos, pish! Wala na, tapos na. Wala na mangyayari. Ganun. Kasi, eto kasing goma na to, yan yung dumidikit dun sa nozzle. Para sealed yung gas. Hindi ata puputok eh, hindi ata kasi puputok kapag wala tong goma eh. Kasi parang ito yung nozzle, tapos parang nandito yung gas eh. So merong magkakaroon ng space dito eh. Imbis na nakadikit, mawala. Ganyan eh. Kasi walang gasket. Parang gasket kasi siya eh. So pag buga, nandito yung gas. Para mag-close kasi yung valve. Itong likod, para mag-close kasi yan, kailangan na to umatras eh. Ganun siya. Yung pinaka-valve, parang umatras kasi kailangan yung valve. So, yun, teka. Ito yun eh, no? Okay. So, yun na naman. Madali na naman siya, if ever. Minsan, di ko lang alam kapag tatalsik siya kapag nakasabaril. Hindi ako sure sa part na yun. Pero, pwede rin yata, siguro. Parang depende sa pagkakataon, no? So, basta pag nagkakaroon ka ng problem, pag nagpa-firing, if ever lang naman, yun yung isa sa mga check mo. Dapat kasi lahat, everything should be normal. Kumbaga, check mo muna, may mga goma ba yan? May gas ba? Yung mga ganun. So, yun. Okay? So, yun. Right. Tapos ito pala yung free, no? Magbibigay ako ng so, ito pala yung yung plate, yung optics, 4 na piraso to. Tapos, meron siyang allen. Tapos, meron siyang loader. Okay? Pero itong loader kasi na to, medyo mahirap siya gamitin. Kasi, feeling ko, itong adapter niya, pang rifle kasi itong adapter. Pang yung mga M4 AR-15 na magazine. Kasi medyo malapad. Ngayon, ang problem kasi, parang feeling ko, naka-super glue siya. No? Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagbibigay na lang ako ng extra na BB loader. Okay, so this is also a made in Taiwan, pero iba nga lang kasi to kay, sino ba gumawa na to? Hindi ako sure sino gumawa na to eh. Kalimutan ko na sino gumawa na tong loader na to eh. Alam ko hindi naman si GHK gumawa na to eh. Ibang ibang Taiwan company, pero Taiwan to yan. Ako made in Taiwan. Okay? So Taiwan to. So, magbibigay ako ng isa pa. Ito, ka-BLS naman to, BLS. Kasi yung adapter ni BLS, mas maliit. So, parang mas pump pistol siya. Pero, hindi pa rin siya ganun kadali gamitin. Mas madali lang ito gamitin kaysa dun sa isa. Okay? Ang pinaka-mabilis yata na paraan is mano-mano. Manual. So, yun, at least pwede mo rin bilangin. Yun nga lang, medyo tumitigas nga lang kasi, yan. Oo, di ba? 1. Parang ka nagdo-load ng tunay na baril. 3. 4. 5. 6. Yan, 6 na. Okay na yan. Kabila naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ang ang problema lang, yun nga, hindi rin yata kasi masyadong maganda na pag hinahawakan yung BB. Ganda nga ba? O, kasi pag lalo nakatulad sa akin, pawisin ako. So, nababasa yung BB. Pero Taiwan BB naman yung gamit ko, quality BB. So never pa naman ako naipitan. Okay, never pa naman siya nag-jump. Kaya yun din naman yung sinasabi ko na kaya maganda gumamit din ng BB loader.
para at least hindi mo nakahawakan yung BB. Yun nga lang, mahirap din gamitin yung BB loader. Kasi nga, matigas. Kaya pa minsan iniisip ko nga, baka pwedeng bawasan yung spring na to. Hindi ko pa nagagawa. So, hindi ko alam kung okay. So, if ever na mahilig kayo magbutingting, pwede nyong subukan. Okay. So, ito. Alisin ko muna itong, tabi ko muna itong sticker. Okay, yan. So, yan ang unit. Okay, so it looks exactly like the real Glock 17 MOS. Okay? So, yan. Front and rear serration. Kasi lahat ng front and rear serration eh. Okay, tapos pagka kinakasa mo siya, parang tunay na baril din kasi diretso siya. Yun nga lang, malambot nga lang yung airsoft. Ito malambot kasi malambot lang yung spring niya eh. Pag sa tunay kasi matigas eh, di ba? At saka yung tunay, mabigat yung slide. To kasi made of steel eh. So mararamdaman mo talaga na yung tunay na Glock, mararamdaman mo na mabigat din dito. Okay? So, eto, syempre airsoft. So pag ginawa ko siya ng ganun, parang balanse lang siya. Kasi nga, aluminum alloy ito eh. So medyo magaan. Okay. Pero yung tunog niya, yan, pag kinakasa mo siya, diretso-diretso lang siya, parang same siya sa tunay na baril. Okay? Yan, okay. So ngayon, teka, eto, FPS test. Ay, FPS test pa ba tayo? Nasa 300 something to eh. Pero ito kasi, hindi naman to design for high FPS eh. Ano to eh, mga to design for high blowback. Kasi nga, ini-emulate nila yung tunay na baril. Hindi mo naman may emulate yung power ng tunay na baril eh. Okay? So, ayan. So, ito, double, ano siya? Yan, yung magazine. So, pwede siya left-handed, right-handed. Dilipat mo lang tong mag-release. Okay? So, ito, pasok natin. So, testing natin. FPS, 297. Okay, so, ayan. 297. So, ganyan talaga yung mga FPS nila. 340. Pero yung blowback na ganun pa rin eh. 328. Okay. Kasi nga sa Taiwan, meron silang mga regulation. Lalo na sa Europe, bawal yung masyadong malakas. Kaya, yan yung mga regulation. Nasa 300, below ng konti, or above ng konti. Ganun. 333. Okay. Siguro isa na lang yung testingin ko ng ano, puro FPS na lang. 328. Pero stable siya, no? 328. Hindi siya katulad pag yung iba, 340, 330, 320, pababa na, pababa na, pababa na, pababa. Ito medyo stable eh. 309.7. Okay, so ilan yun? 6 shots. So yan, nag-open na yung slide kasi wala na siyang bala eh. Yan. Okay? So ngayon, gamitin natin yung isang magazine. Okay, so 303.3. Ngayon yung trigger na to, medyo matigas. Pero may technique siya. Kasi normally kasi di ba yung tip. So ang ginagawa ko na ngayon, pag ito yung ginagamit ko, medyo inilalagay ko na dito sa gitna yung trigger. Kasi normally kasi di ba dapat sa tip lang eh. Pero dito nilalagay ko na kasi matigas eh. Okay, so parang ano, sa tunay ganun din, matigas din eh. Kaya 295.3. Okay na to, no? Hindi, isa pa. 295.1. Okay, so subukan ko lang, puto ko lang dun sa target natin. Check ko lang yung accuracy. Kung matatamaan ko ba yung 3 inches na bilog. Ang distance natin dun sa target is 2.5 meters. Ayun. Almost center siya ng bilog. Almost, no? Okay. Yun, to center to. Yung pangalawang tira ko dun, medyo bumaba siya. Pero nasa loob pa rin siya nung 3 inches na bilog. Okay? So, adjustin nyo na lang yung hop, if ever, kung ano man bala na gagamitin nyo. Yung hop up niya, ito gagamitin, yung maliit. Yung maliit na Allen wrench yung gagamitin para sa hop. Sinusungkit yun siya dito sa may ibabaw, sa may right side. So, parang
dito sa may part, dito, parang ganun. Yan. Diba to dito, parang ganun. Pero sa may half sungkitin mo dun. Tapos, di ko lang matandaan kung right side or kung paano eh. Meron naman manual. Check nyo na lang sa manual. Okay? So, ayun sir. So, ayun sir, nag-open na yung slide. Removing the magazine, ano rin siya bala. Okay? So, yan. Pull back, hammer down. Okay? So, yun Sir Jerry, okay na tong unit nyo. It's perfectly working. Wala akong napansin na kahit na nung kakaiba. And yan, before ko siya papakita ko ulit sa inyo, ayan, may goma. Okay? Kasi, mamaya, manawala kayo, sabihin nyo, wala akong goma nilagay. Okay? So, ayun sir. Yan. Papako na lahat to, then, papadala ko na siya sa inyo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.